Okay, salamat kayo sa atong choir. Ako naobserbaran sa choir, no, puro na gyud sila professional. Isa na lang dili professional. Si Ading na lang, wala mag-antipara. Puro na gyud sila antipara. Sa mga lalaki, si Makmak na lang wala mag-antipara. Ikaw na lang dili professional, hapit na. So, salamat kayo sa manindot nga awit sa choir o gahapon nagsulwining sila na hibalo mo pila ang nasave, upat ka kalag ang nasave nila. Mauna diya nila gikuha ang ilang gahom, ilang power sa pagkanta. Alang atong wala pakahibalo, akong ipahibalo mo balik nga nakapadala na taog atong mission funds sa atong missionary nato sa Israel ug sa Vietnam. Atong ipadalaan sila tag 5,000. Mag-validate na sila. Gitawagan ko sa taga kadtong clearing house nga asa gipadalaan niya. Di mo ko katubag kay si Russell may gipadala. So gitiksan ko na Russell nga gipadala dito sa land bank. Sa land bank din akong gitiksan din. Pasalamat nako. Mag-validate po din sila. So tuwa na nagpadala ta dito sa atong mission. Abi ni mo kanang mission, no? Maayos na ato suportaran kay kusog po kayo na sila mampo. Ampuan yun tanan lagmayo. By the way, si Hani nakalarga na itong Thursday. Ato na ng ampuan yun tanan, kita tanan mag-ampo ta ni Hani. Kay mga kaluyan sa Ginoo nga madawat siya dito. Mag-ampo na po ta nga dunay na po mo balhin sa Region 3 siya, balhin sa Region 9. Ala ba atong ato lang ampo magid ning atong dag-anan god. So magpasalamat ta sa matag usa nga nag-support sa atong mission. Naay mahatag og 1,000, 1,500. Nagpadala ta og tag 5,000 pero doon na patay dito ilabilin nga mga 7,000 siguro. Then every Sunday, salamat kayo nga mag-increase man na every Sunday. So pasalamat ta sa matag usa nga nag-support anang atong missionary sa Vietnam ug sa Israel. Then atong sulwining sa atong mga Sierra Leone dili dahil sa Israel. Sierra Leone ito. So, gahapon, nagbalikon ako ang choir, nagsulwining sila gahapon, upat ay lang na-save. Dahil nakahatag-tag trucks gahapon dito sa Boulevard. Pananglitan o gaulan gahapon kay murag dag-o manggod. Kung plano kung musulod ka ta kay makasipside man ta diha sa Gaisano. Pwede man tawag kung musulod o bag-ulan man galing mo sipside mi sa Gaisano paguman adto mi sa Robinson. Paguman daghang tao dito Sa Robinson lang kinahanglan na putag kwarta kay basig na mangayo ba. Na mangayo usay paliton. So pero daghan tao pwede ta makapanghatag digtong trucks. Dayon ang atong mensahe diri Wednesday, nagpadayon ta siguro last naniniya siya sa atong topic nga when God says no. Nalipay ko atong isang Wednesday diri nanimba po silang Mr. Mrs. Margaha, napaman si Hani. So wala naman ron si Hani. Atong iampo po si Mr. Bargaha nga wala na po ilain, Brad. Ikaw lagi po mo drive. So, ikaw lagi po mo drive. Wala naman si Hani. So, atong iampo po si Mr. Bargaha nga siya na po mo drive sa ilang sakinan. So, yun na ang atong masulti sa matag usa o sa atong obserbasyon sa gira sa Israel ug Hamas, ang Hamas murag hapit na nila mahurot ang Hamas
murag hapit na ang Gaza City makontrol na sa Israel. As a matter of fact, ang mga hinabang sa mga Palestinians, ang Israel na mo'y nagkontrol. So dili na makawat sa Hamas aron ilang ibaligya. So karon murag hayahay na ang paghatag sa mga aid ngadto sa mga Palestinians. Ikaw ug kita no mag-observe nila no. Nang gidala in taon adtong kuan mi taw kanang harina. Basta ni ko perti gutom magud siguro na oy. Gawas nga gutom, wa pa tubig. Kung ana ang kalisod ba ko pastil lang kung ana ta unsaon na lang siguro. So mingon ana ang hitabo diha sa murag nahilom na ang Hezbollah kay ang Hezbollah naghimo dai sila og maghimo sila drones dito sa Lebanon gibombahan sa Israel na hibalan man na bungkag sila. Dayon ang Houthis o Yemen gibombahan sa Israel, nimbalos lang sila ba kay sige mas lang bombahan sa Houthis, imbalos sila daghang ang na-destroy sa Yemen nga na gibalusan sa Israel. So karon dili man gyud moundang ang Iran o kini ilahang nuclear kanang maghimo siya nuclear bomb. Warningan na sila ni Trump og di gyud mamundang bombahan mo na mo. Pero nagtuo ko nga ang mobomba na Israel. Ang Israel lang dili lang sila kabomba at his own. Tungod kay wala man sila B-52, wa sila buster bomb nga mga bala, mga bomba. So nagtuo ko nga tabangan na sila sa Amerika paggamit ang mga B-2 nga mga bomber, nga mga stealth bomber ba mo gamahanan kay nga bomber sa tibuok kalibutan karon. So mao na ang atong pag-assist ana na Asia, pero ang ako lang pagtuo og bombahan nila ng Iran di baka mo create na World War III kay kanang Iran tabangan man na sa Russia, tabangan na sa China. So magubot ang kalibutan ko mahirap pod kay basig mag-rapture na. Muna ang atong mga apprehension ba karong mga panahon na. So aside from atong iampo si Hani, iampo po nato atong streaming sa atong mensahe nga gi-download na ni Jimbot diha sa Facebook. Iampo nato na kay ministry na nato bason pag naay makakita niya na makasabot then ma-save maura na ang atong tinguha diha sa anang atong streaming. So to lang iampo kita tanan kung doon na mo mga kauban diha nga siguro inyong gusto po mo nga makakita sa atong streaming, sulti sila nga naata diha sa Facebook, thekingscoming.com ang mag-research na diha. So, ingon na siguro ang atong mga announcement lang mismo. Meantime, hold on lang yun sa atong faith. Hold on ta sa atong karon panahon na akong paminaw, medyo hapit na ta atong daganan ba? Hapit na. So, ang ako lang hangyo sa matag usa nga ang atong faith kinahanglan ligon karong panahon na kay mao ang panahon nga ligon atong faith. Okay, so di ta magdugay, manindog ta. Atong basahon na isa ra na ka bersikulo atong mensahe karon. Colossians chapter 4 verse 2. Colossians chapter 4 verse 2. Okay, okay lang mo? Okay, kamoy basa na Colossians chapter 4 verse 2. Ready, read. Otro na itong basa, Colossians chapter 2 verse 4 verse 2. Ready, read. Ang puta, amahan na mo langit nun, buhi na mo nga Diyos. Salamat kay Ginoo sa matag usa nga niya karon. Salamat kay Ginoo nga kadtong naka-absent adtong mga niaging Domingo ani sila amahan
O salamat kay Ginoo nga gidungog nimo ang among mga pangaliw po, Amahan. Salamat kayo. Mahal mo langit noon, akong pasalamatan ikaw sa imong kaayo diri kanamo sa paghatag nimo lugway pa sa among hinulaman kinabuhi. Salamat sa among mga bisita. Salamat kay Ginoo nga ikaw sa kanunay naghatag kanamo og grasya ug kaluoy. Salamat sa among Sunday School. Nga ikaw naghatag og wisdom sa among Sunday School teacher, bisan Sunday School teacher sa mga kabataan. Salamat kay Ginoo. Mahal mo langit noon, among ipangamuyo kanimo niini nga kahaponon taga-igahom ang imong pulong, kini imong ulipon nga walay kahibalo, taga-igsusulti, among gipangamuyo Amahan nga maabog ang evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ, ug tabuni kami Ginoo sa bililhon nimong dugo. Amahan mo langit noon, among ipangamuyo ang imong paghatag namo pagsabot sa imong pulong Amahan. Kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig namo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay? Lingkod ta. Abi mo no? Kung ma-absent ka dire, pagka Lunes, sugod na kong ampo. Dayon, pag sunod Domingo, absent ka po, ampo na po ko. May balaan gud nako kisay absent. Niko, Lord, si Helen Lord, wala kasimba atong Domingo. Pasimbaha karong Domingo, Lord. Dayon, yung ko si Dudong Salupaw, Lord, wala man kasimba atong Domingo. Pasimbaha, Lord. Pagkasunod Domingo, wala na po, ampo na po ko, o niyan na po Dudong sa iyang misis. So, mao na akong pasalamatan, dayon gusto na ako ipabalos matag usanga. Nag-ampo ko matag usuan ninyo. Mao mangud siguro ni trabaho pastor. Mao ni trabaho pastor siguro. So, ingon din sa atong gibasa Colossians chapter 4 verse 2 ang gasulatan ni si Paul. Si Paul. Ingon diri, padayon diha sa pagampo. Padayon diha sa pagampo og pagtukaw. Pagtukaw sa ato pa murag bilar po kagamay ba? O pagtukaw diha niini uban ang pagpasalamat. Now, ako ning personal nga suggestion sa matag usa nato dire. Kay kita go dire, kita nga Baptist ug naa gani mga affair no, mga birthday, mga unsa ba diha, mga unsa diha mga affair sa opisina ba. Pag mahibalaan ka nga Baptist, ikaw din pampoon. Mao na kasagaran ba? Ako katong katrabaho pa ko, ug unsay affair sa among region, ako guna kasagaran among ampo. Iko ganahan ra pud siguro gyud sila o ako'y mampo kay anong sigim kong pampoon. So, ngunanin ni siya, mo nga akong advice ninyo, ingon diri, kana manggong magampo ta, dunay elements ba? Dunay elements na siya. Number one, ang elements na is acts. A-C-T-S. Acts. Kanang A ana is adoration. Meaning, pagdaig sa Ginoo. Kanang C ana, contrition. Kana bang nasubo ka nga nakasala ka. Nakasubo ka, nakasala ka personal, nakasala ka sa balang spirito. Then ikatulo na thanksgiving. Paghuman na supplication. Supplication, paghuman na in the name of Jesus Christ, kana supplication, mao na ang imong pangayoon sa Ginoo. So, pampuon ka og kining nag-birthday, siyempre, mong iampo nga kanang gi-birthdayhan, tagaig daghan pang matagaan pagdaghan katuigan sa iyang kinabuhi, anak dayon, tagaan siya wisdom, pagdumala siya mga anak, sa iyang trabaho, pinalinginan siya. Ingon na ba nga mga example? So, pero ako, dili ni mao ang akong pamagi kaning acts. Ako ning primero adoration, sunod thanksgiving, dayon contrition, then supplication in the name of Jesus Christ. So, labi na mong mga laki, kinahanglan mahinumdum mo nga ingon ani ang pagampo kay aron di putam ulawan.
Di ta maulawan pa ampo ka ikaw ampo kay baptist man dahil siya. Sige ikaw ampo. So, o kabalo na ka sa elements o prayer na primero adoration, sunod o thanksgiving ba o constration o supplication in the name of Jesus Christ, habalo na ka bisag asa pa ka paampuah. So mauna malipay ra gyud ta, malipay ra pud ta og mahibalo na ka magampo. Babae og lalaki kinahanglan kay og puro mo babae pag nahibalan nga baptist ka ikaw pa paampoon. So dako pug kay na nato nga panalangin sa Ginoo nga kita nagampo. Okay, so ang ato mensahe karon naguluhan kani siya og prayerlessness. Prayerlessness kanang og binisay ba way ampo-ampo. Way ampo-ampo pero ingon ang ingon si Pablo, ingon ang Ginoo, continue in prayer. So, mo na ato mensahe karon. Prayerlessness sa to pa kung binisayo nato ni way ampo-ampo. Mo na ato mensahe karong kahaponon. Number 1, the price of prayerlessness. Ang presyo sa walay ampo-ampo. Okay, atong basahon ni in the book of Isaiah, chapter 40, verse 28 to 31. Okay, kamoy basa ng verse 28. Ready, read. Verse 29, go. Verse 30, go. Verse 31, go. Okay, thank you. Ingon din sa inyong gibasa. Wala ba ikaw makaila? Muna pangutana. Wala ba ikaw makaila? Wala ba ikaw makadungog? Ang Dios nga walay katapusan, si Hiyuba. Kaning Jesus Christ, combination of two words na siya. Kanang J ana na siya, Jehovah na. Kanang sos, saves. So, kung mingon tag Jesus, ambot pa sa bot pa ng anak, Jehovah saves. Jehovah saves. So, mingon dire, ang Dios nga walay katapusan si Hiyuba, ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta, dili maluya. Ni kapuyan, walay makasusi sa iyang salabutan. Munang makaingon pa ang Dios omniscient. 29. Siya nagahatag og gahom ni adtong maluya. Og kaniya nga walay kabaskog nagadugang siya og kusog. You see, mao ni ang saad sa Ginoo. Verse 30. Bisan pa ang mga batanon, mga luya, og makapuyan, ug ang mga batanon, mga pukan sa hilabihan gayod. Nadtong batanon patakusog kitang dagan. Karon tingala kang basta hinay naman kamlakaw. Sa una, sugoon mi, digandagan man mi. Kay labi nag kanang dinalian, papaliton may sibuyas, kanang unsa ba di ay bugdagan-dagan oy, kayar kayo. Pero karon dili nakdagan oy. So ingon di bisan pa mga batanon, mga luya og makapuyan, ug ang batanon mga pukan sa hilabihan gayod. 31. Apan kadtong nagabuhat kang Hiyuba magabag-o sa ilang kusog. Sila manlupad pinaagis sa mga pako, ingon sa mga agila. Sila manalagan og dili makapuyan. Sila manlakaw og dili mga luya. Mao na ang gisulti sa Ginoo pinaagi ni Isaias. So, abi nimo kaning agila no, ang kontra kay nga nang agila, uwak. Kahibalom siguro mo ana nga kanang uwak ang kontra pug kay niya kanang agila. So, kita gani ng uwak o agila, adto din sa likod ana, mo batog, mo iyan ng
kabayan ng agila, tuhik-tuhiko niya na, di man kasukol ng agila kay nago sa luyo niya ang uwak. Ang abi ni mo ang buhaton sa agila, muadto na sa ibabaw kay istanan, ibabaw kayo. Pag abot na sa ibabaw, wala hangin. Na di naman kaginhawang uwak, mahagbong ng uwak, wala na. Ingon na ng wisdom yatag sa Ginoo nila. Pastila, no? Kaning ang atong Ginoo di gyud ang kahibalo ba. Dili gyud nato underestimate ba. Grabe kayo. Kana lang agila, pastilan dili ka makasulti nga ingon ana di na sila. So, ingon ana ng ginsulat in the book of Isaiah. Now, pinagi sa pagampo, gihatag nato sa Ginoo ang burdens ba? Ang burdens. Kanang kabugaton ba? Nga dili gyud na gusto ang Ginoo nga atong pasaan-pasanon. Muna na siya. So, pinaagi sa pagampo, gitagaan ta sa Ginoo nga kanang burdens nato, kanang mga kabugaton sa atong kinabuhi, dili na tinguha sa Ginoo nga ato na siyang kargahon. Di na tinguha sa Ginoo. So, ang atong langit ng Amahan, our Heavenly Father, invites us to come to Him with all our concerns. So, mo na ang atong langit ng Amahan, i-invite niya nga, muduol ta niya sa tanan natong concern sa atong kinabuhi, gagmay managdagko. Kaya usahay ko, di lang ta mo ampo kay gamay ra man ni akong problema, Ginoo. Okay re, ako resolbad ani. Abi nimo, ang Ginoo gusto siya nga ang tanan natong mga problema gagmay managdagko, duol ta niya. Now, bisan pa niya na nga gi-invite ta sa atong langit ng Amahan, dunay mga believers nga dili lang gani mo bother pagpakiistorya sa Ginoo, except in emergencies. Kung emergency na, awa na, mutawag na sa Ginoo. So, very unfortunate. Unfortunately, kung dili nato pagtaga ng pag-ampo, costly kayo na siya. Costly kayo. Ngano man, tungod kay kasagalan ani, mo resulta na siya o kaluya ba, weariness. Mo resulta nag weariness, then mo resulta nag discouragement. Ako ra nang i-explain nimo karon nganong ingon ana ang mahitabo kung pananglitan dili nato tagaan og pagtagad ang pag-ampo. So ang resulta na weariness and discouragement. Mao na sa siya. Now, certain situations take an emotional, physical, and spiritual toll on us. Doon ay mga sitwasyon ba nga bation ta sa atong emosyon, atong pagbati, bation ta sa atong panglawas, physical, o spiritual toll, murag mo atake na to ba? Mao na atong gipasabot nga mga burdens. Mga kabugaton sa atong kinabuhi. Now, kaning low points nga medyo ubos kayo ang imong pagbati sa imong kinabuhi, abi nimo, makaluyan na nato. It can wear us out kung mo sulay ta nga makaagwanta ta nga ikaw lang isa. Nguna na siya, maka-wear out na kung musulay ka nga kaya ra ni nako ni, kaya ra nako ako ra mosulbad ani. Abi nimo, maluya ka na. Ingon ani ang usa ka butang. Kitang tao, we are not built for such loads. Wala tagi gihimo sa Ginoo nga mo pasan ta og bugat kay problema. Wala tagihimo sa Ginoo ingon ana. So, og musulay ka pag sulbad sa imong problema, pagkuha ng problema nimo naa sa imo naglibot-libot nimo, abi nimo mo
maluyag yung ka, ma-discourage yung ka. So, unsa pa'y dugang ananaa, gisulti tanawa, gisulti ni Pedro. 1 Peter chapter 5 verse 7. Kamoy basa na. 1 Peter 5:7. Read. So ingon din si Pedro nga nagatugyan sa tanan. So tanan, gagmay dagko, nga nagatugyan sa tanan ninyong kabalaka nga na kaniya sa Dios kay siya nagaatiman kaninyo. So, there is no point in us carrying that weight. Walay mga kahimtang badri ka nato nga ato ng dalaon kanang kabugaton nga naa ka nato. Especially nga ang atong Ginoo gusto na siya nga mo-handle sa atong problema in our behalf. Sabi nimo ang tao, kung sige lang kang magsalig sa tao, ang tao pulan. Pulanon ning tao. Sige lang kang salig, pabilo ako kwarta, unsa ba diha, pahulma ko karsones, pahulma ko saninas, sa ulitaw, kay nagoy baile, maghulamay, may karsones, kay may karsones. So, pulaan man ta na, kitang tao pulaan ta. Pero ang abi nimo, ang Ginoo malipay ana. Mao na nga tong Dios. So, His strength support us in our weaknesses, og ang atong Ginoo og kanunay tang magsalig diha, mahimaya ang Ginoo ana nga klase nga arrangement. Dili para sa atong tao nga pulaan. So, atong basahon ning 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Okay, kami basa ng 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Read. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So mao nagi-sulti sa Ginoo nga ni Paul. Ingon siya, and he said unto me, ang Ginoo ni sulti ni Paul. Mao pud ni gisulti sa Ginoo nato. Ingon diri, My grace is sufficient for thee. Og siya maingon nga ri kanako, ang akong grasya paigo alang kanimo. Kay ang akong kusog gihimo nga hingpit diha sa kahuyang. You see? Busa sa labing kamalipayon ako hinoon magahimaya sa akong kaluyahon apan ang gahom ni Kristo magpabilin nganhi kanako. You see? Ingon ana ni mao na yung gisulti sa Ginoo ngadto ni Paul. Now, as you pray, sometime magampo ta, picture Jesus' shoulders just above your own with Him bearing your problems. Ingon ani siya ang picture. Sometime magampo ta sa atong mga burdens, ihulagway lang nga ang abaga na sa atong Ginoo naa sa ibabaw sa imong abaga nga maoy nagpas-an sa atong mga problema. Og ingon ana ang tinguha sa Dios sa matag usa. So, even if the burden does not disappear, bisan pa ang atong kabugaton dili mawala, ma-feel nimo, manutis nimo nga magaan when you hand it over to the Lord. So, very possible na siya nga dili mawala pa ang burden, pero bation ka nga nagaan ba imong pagpasan-pasan sa atong mga burden kung imong itugyan sa Ginoo ng imong mga problema. So, ang mahitabo na parehas ta ni David. Saba ni David nga nakaingon siya Psalm 68:19, kamoy basa alang Psalm 68:19. Read. Blessed be the Lord who gave you with us his benefits, even the God of our salvation. So ingon diri, dalayigon nakaingon si David, dalayigon ang Ginoo. Kinsa sa adlaw-adlaw, kinsa sa adlaw-adlaw
nagalulan kanato og kaayuhan bisan ang Dios sa atong kaluwasan sila. Kanang sila ani sa ato pa pamalandungi. Pamalandungi kung mabasa ka na pamalandungi ng pulunga mo ni sila. So, balik ko nako, ingon diri si David, dalayigon ang Ginoo kinsa sa adlaw-adlaw nagalulan kanato og kaayuhan bisan ang Dios sa atong kaluwasan sila. So, mauna na siya ang the price of prayerlessness. Number 2, the damage of prayerlessness. The damage. Ang damage sa prayerlessness. Atong basahon niya sa sulat ni Paul, Colossians chapter 4, 2-6. Okay, kamay basa lang to. Ato lang padayaw na ganiha mao na yung gibasa na to ang number 1. Verse 2, basahan niyo balik. Read. Verse 3, go. Verse 4, go. Verse 5, go. Verse 6, go. So, may diri, padayon diha sa pagampo. So, ako balikon nga magpadayon tag-ampo sa nangitag trabaho si Hanit to sa Region 3 ato tong Yampo. Doon na pa yung mga kauban na to din nangitag ma-permanent atong Yampo o apel. Apel na to kay o ma-permanent sila silang trabaho, mabulahan man punta talan, bulahan ang church. So yung dire, padayon diha sa pagampo og pagtukaw. Sa to pa dinhi sa among lugar dinhi og mag-ampo ka og 4:30 samok na kay naman po yung ampo da singit-singit na ay mic. So kasagaran ang ampo dire, ang ampo na nako dire mga 2:30. So mumatag yung kag 2:30 or mga 3:30. Akong relo gipa-adjust nako ni Jade nga kana na lang 4:30 ko kay 4:30 ko magampo. Do nga makamata man kog 2:30 pagka 4:30 ning uyog na ang akong bukton sa relo, human ako ampo, lipay nako. Okay na. Magtukaw kita kay ang buluhaton sa Ginoo ampo ra man gyud ni. Ampo ra gyud ni wa na lain tang saligan, ampo ra gyud. So padayon diha sa pagampo og pagtukaw diha niini uban sa mga pagpasalamat. Okay, so mao na nga akong giapil dinhi ang elements of prayer ganiha, mao na tong Acts. Verse 3, sa samang higayon, magaampo usab alang kanamo, aron ang Dios muabli nga re kanamo, og usa ka pultahan sa pagpanulti, sa pagsulti sa misteryo ni Kristo, nga tungod niini ako usab na bilanggo. So, akong hangyo ninyo, apel ko niyo sa inyong prayer, kaya aron kita makasulti tag makatuon tas pulong sa Ginoo, makasulti puta ninyo sa pinagis pulong sa Dios. So ingon diri, aron nga ako makahimo sa pagpadayag niini, sumala sa akong kinahanglan nga isulti. Verse 5, paglakaw diha sa kaalam, ngadto kanila nga anaa sa gawas, nga nagatubos sa panahon. Verse 6, itugot nga ang inyong sinultihan sa kanunay pagaubanan og grasya, tinimplahan og asin. Ito pa, lami ba ang atong pagkasulti ba? Lami ang naman po atong sinultihan bitaw nga usahay wa ta kabalo nga murag mainsulto na din ang tao di ay. So kanang tinimplahan og asin medyo nabalo man ta og bisag unsa na to tinula ba nag-utan og way asin di mi kag namkaon. So tinimplahan og asin meaning lami ang pagkasulti ba? Tinimplahan og asin aron kamo mahibalo sa unsang paagi nga kamo kinahanglan nga motubag sa matag tawo. So, mao ni ang gisulti ni Pablo. So, when we bring our problems to God in prayer,
Unsay response sa Ginoo? Ang response sa Ginoo is i-encourage ta. Encourage ta Ginoo. When we bring our problems to God in prayer, He responds with encouragement. Mao na ang pamaagi sa Ginoo. Okay. So therefore, prayer should be a priority in the life of every Christian. So matag usa nato dire ang pag-ampo himuon gyud na nato nga priority. Priority buntag buntag ampo gyud buntag. Prayer should be a priority in the life of every believer. Si Ginoong Hesus mismo. Si Ginoong Hesus kinsa anak sa Dios, bugtong anak sa Dios. Abi nimo ang iyang magkuyog sila sa iyang disciples. Kasagaran ana mo sibat na siya ba? Mo palayo na siya aron magampo, gusto siya makiistorya sa iyahang langit ng Amahan. Now, kana ganing anak sa Ginoo, makikistorya mangani siya ang langit ng Amahan, kita pa ka. So, we surely need it even more. So, without prayer, without Bible reading, ang believers, kita nga believers, paingon gyud ta nga bation tag discouragement dayon mapalayo ta sa Ginoo. Mapalayo na gayud ta sa Ginoo, daghanan na problema. Kung nalayo na ka sa Ginoo niya, daghanan kang problema, balik lang gyud sa Ginoo. Kay naay tuyo ang Ginoo. Ang tuyo sa Ginoo pabalikon gyud kaniya. Mao man na ang tuyo sa Ginoo sa mga believer. Ang mga believer kung na may believer bitaw nga maayo na imong kinabuhi, okay na kayo, limot ka Ginoo. Hantod tagaan kag kaluyahon sa Ginoo. Ayaw lang og kasukuan ana sa Ginoo. Kay ang gusto sa Ginoo mubalik kaniya. Balik lang yun nga to sa Ginoo. Dili na dayon-dayon masulban ang imong problema, pero kung padayon kag sincerity sa imong pabalik sa Ginoo, i-restore na ang sa Ginoo ang discouragement, ang problema nimo sa imong kinabuhi. So, mao na ang pamaagi sa una. When troubles loom, kung mga kaguliyang bitaw nga murag na kaguliyang nga mudag-om sa atong kinabuhi, unsa man imong pangitaon, do you seek man-made options in place of taking your concerns to the Lord? Muna ko pangutana, sa panahon nga murag magdag-om ang problema sa imong kinabuhi, mangita ba ka ng man-made options nga imong pulihan nga imo untang isulti ngadto sa Ginoo ang imong concern? Wala naman gud siya. Kung kanunay lang ta o gukod anang counterfeit solutions sa atong kanang man-made option, kung sige lang tag pangita niya na siya, abi nimo mao na mga paagi nga mudala nato palayo sa Ginoo, mudala nga nato palayo sa kabubuton sa Dios. Unsa pa anay dugang nga na kanang man-made options ang in most cases na short-lived na siya, mubo ra kaayo na siya, short-lived at best, o kasagaran gyud na failures gyud na at worst. Failures na at worst kanang man-made options. So under such conditions, kanang discouragement na siya, dili gyud na nato balikayan. Discouragement is unavoidable. Pero ang usa ka believer, kinsa lumsan nimo imong kaugalingon sa pagampo, lumsan nimo imong kaugalingon sa pagbasa sa pulong sa Dios, ang mahitabo na you will find security in God's power, you will find security in the presence of God. Mao na ang mahitabo sa imong kinabuhi. So, bisan pa, even though a habit of neglecting prayer has negative consequences, the direction can be reversed at any time. So,
kung sa una, siniadto nga yung panahon, wala pagyog ka maghatag o priority aning pagampo, balik dito, reverse na siya, i-reverse niya, then ampo. Kumao niya ang conclusion sa itong mensahe. First, confess your prayerlessness. Confess your prayerlessness. Then, ask the Lord to give you strength and desire to make communication with Him a regular discipline. Regular discipline. Then set aside time every day to read your Bible and pray. Now, in those moments of communion, He will make burdens lighter. Iyahang kanang kabugaton sa tinong kilaboy, iyan ang pag-anon, mo-offer siya encouragement, then punon ka sa confidence sa pagkamatinud-anon sa Ginoo o sa pag-amuma sa Ginoo dinha sa matag usa. So mao na itong conclusion, but we will end here at tapuso ni sa gospel ni Paul. Now, mao ni akong experience, mao ni akong gusto nga makatunan sa matag usa. Kaning gospel ni Paul, pwede na nimo mawali. For example, bitaw, lakaw man na, uy, kanina siya, baptist man siya. Atong pawaliho ning baptist, ano na siya, pwede na ning kanina ang gospel ni Paul iwali. Effective kayo na siya, very effective kayo na siya. Ka-salvation mo siya. Mao niya siya, sige man nato ning gisulti diri, pero ato lang ni balik-balikon. 1 Corinthians 15 verse 1, kamoy basa na, read. So mao ni ang gospel nga giwali ni Paul. Abi nimo kaning gospel, no, nga giwali ni Paul, wala biya niya gihatag sa uban mga apostoles. Kadtong panahon nga gi-reject na ang God the Father sa mga Hudiyo, gipatay nila si John the Baptist. Pagkahuman, si Jesus Christ ning ari diri sa kalibutan. Ang tuig nga si Jesus Christ, ang edad niya 33 years. Nagwali siya bahin sa kingdom of heaven kanang 1,000 years. Ilang ipalansang sa cross. Paghuman, adto si Stephen gipawali sa Holy Spirit in the power of the Holy Spirit. Pagwali ni Stephen, gibato nila si Stephen, dihapagan ni Paul ato, namatay si Stephen. So, gi-reject nila God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. So, ingon ang Ginoo, gigamit niya si Paul. Ingon siya, Paul, iwali ni ngadto sa mga Gentiles. Iwali ni kay ang mga Hudiyo dili mo tuo. So, mao ni ang gipadayag sa Ginoo ni Paul kaning gospel. Abi nimo ingon ani siya ang nahitabo. Atong ubang mga apostoles nagduda pa sila sa giwali ni Paul. Pero katong nag-istorya na sila sa Jerusalem, si Paul ni atos Jerusalem uban sa mga apostles, gisulti ni Paul nga mao nang revelation si Ginoo nako. Ang tanang mga apostles ning tuo ni Paul. So karon ilan na pong giwali, unsay giwali ni Paul. So ingon siya, moreover brethren, I declare unto you the gospel. Unsa man ang gospel? So mahibal na nimo ron. Which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So kaning gospel kinahanglan barugan ni nato. Ato ni barugan kay ingon si Paul, barugi gyud ni. Barugi ni siya. Verse 2, kamay basa ng verse 2. Read. Na mauni siya ang gospel sa by which also ye are saved. Maluwas ka. Unsa man ang maluwas? Meaning di na ka moadto kung mutuo ka ning gospel, di na ka moadto sa impierno, asa ka moadto ka sa langit. Maluwas ka. Maluwas ka in the if you keep in memory what I preach unto you unless you have believed in vain.
So, then, ang gospel ani niya na sa 3 and 4. Verse 3. O, kamo na ibasa ng verse 3. Verse 3. Ready, read. O, mana siya. Verse 4. Ready, read. So, nadiri ang gospel 15:3 and 4. So, kung ato nang i-summarize na mauna siya, 7 ang elemento, 7 elements. 7 elements. First element is how. How Christ died. Si Jesus Christ nagpakamatay pinagi sa pagpaagas og dugo. Mao na kita dire, it's more on blood ta magwali dire tungod kay ang kaluwasan, ang kamatayon ni Jesus Christ pinaagi sa dugo. Basahon na to gani in the book of Hebrews. Hebrews chapter 9:22. Kamay basa na. Read. Verse 11 go. So mauni niya siya kaning book of Hebrews doon na pa'y controversy ani o kinsa gasulat Paul ba o other apostles pero pag abot na tugtuon anang last chapter of 2 Timothy nagnamit na sa Timothy karon pag abot na to anang second chapter of Timothy sa last chapter na mahibal-an na nato nga si Paul di ay gasulat aning book of Hebrews diyan na malig-on atong pagtuo mo na ingon niya og hapit ang tanang mga butang diha sa balaod gihinluan pinaagi sa dugo. Kani importante, o gawas sa pagpaaga sa dugo, walay pagpasaylo. So, kinsa man ang nagpaagas lang og dugo? Si Jesus Christ ra. Wala nagpaagas og dugo kanang head anang Hinduism, kanang Buddhism wala. Wala magpaagas og dugo kanang head anang Confucianism. Wala magpaagas og dugo kanang lain nga religion, wala. It is only Jesus Christ nga nagpaagas og dugo dito sa cross. Unsa man na siya ang iyahang unsa man ituyo ana siya ingon diri for our sins. Para sa akong sala, para sa imong sala. Then according to the scriptures, pinagis kasulatan. Pag human ana, gilubong siya, buried, dayon rose again na banhaw according to the scriptures. Kung tuhuan na nimo kani mao ni man ang element sa gospel, tuhuan na nimo. Nundire, if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maluwas ka. So, angay ka mahibalo ani, kung mahibalo na ka ani, makasabot na ka ani siya, nga mauni di ay ang makaluwas, how that Christ died by shedding of his blood for our sins according to the scriptures, buried, rose again the third day according to the scriptures. Ingon si Paul further, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mutawag ka sa Ginoo, maluwas ka. Katong gihimo dito sa cross ni Jesus Christ, makaluwas na nimo. Kaya ang atong pagtuog, grasya man ang atong kaluwasan pinay sa grasya. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang atong kaluwasan pinaagi sa grasya, tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. Ingon dire, dili atong kaugalingon, not of yourselves. Dili atong mga buhat. Kay sukad pa sa atong mga ginikanan nga maoy gituhuan nga pag binutaan kay ron makaadto kag langit maayo man ang magbinutaan. Pero ang maghisgot og kaluwasan ingon ang pulong sa Dios, ang atong kaluwasan tungod na sa grasya pinagi sa atong pagtuo dili sa atong kagulingon, gasa ni sa Ginoo, gasa meaning di ni bayran. Dawaton ra gasar god. It is a gift of God, yun siya, not of works lest any man should boast. Now, ganihan naghiskutag dugo. Unsa man for by grace are received through faith. Unsa man imong gituhuan. Ingon ang
Romans 3:25, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood. Through faith in His blood. Karon, imo nang gihimo, imo nang gituhuan. Kaya ang kaluwasan tungkol mas grasya pinagi sa pagtuo sa dugo ni Ginoong Hesus. Pag human ani, mahimo kang anak sa Ginoo. Yung diri, but as many as receive Him, ug sa kadaghan sa midawat kaniya, to them give He power to be the sons of God, even to them that believe on His name. So, ang tao, lula magyun na kahantungan ng tao, it may either mamatay ka or unsa ba. Pero kung mamatay man ang tao, unya na gidawat nimo kinasingkasing ang gospel, mahimo kang anak sa Dios. Mahimo kang anak sa Dios, kung unsa man ang mahitabo, at yung ka sa langit, kaya ang imong amahan pa sa langit. Mao na ang mahitabo sa imong kinabuhi. So, manindog ta makabot ha. Amahan na mo langit nun, buhi na mo nga Diyos. Salamat kayo sa imong pulong. Salamat sa imong mensahe alang kanamo amahan. Salamat Ginoo sa matag usa niya karon. Salamat sa among Sunday School sa kabataan, sa mga hamtong. Salamat sa awit sa choir. Salamat Ginoo nga ikaw gayod nagpakabana sa among pag-ampo Ginoo. Nga ikaw nagdala sa imong mga katawhan nini takna dinhi nining balay lampuan. Ako gipangamoyo kanimo Ginoo nga kini nga mensahe mulugdang ni sa kasing-kasing sa matag usa. Ako gipangamoyo amahan nga nasabtan ang imong mensahe Lord. Ug akong gihangyo ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar. Dayon akong ipangamoy nimo pakig-istorya sa Ginoo. Dako ning atong Dios. Apan kung naapan ninyo dinhi, wala pa makabaton sa kaluwasan, dili pa kasigurado sa imong kaluwasan. Hangyoon ako dawata si Jesus Christ kinasing-kasing. Kung imong dawaton si Jesus Christ imong kasing-kasing, kinasing-kasing, pataas lang imong kamot. Naaba. Naabay mo pataas lang imong kamot. For second time invitation, kung wala pa kay kasiguruhan sa imong kaluwasan, you can be assured of your salvation now. Pataas lang imong tuong kamot. Kaya magpadayon ko, amahan mo langit nun, buhi na mo nga Diyos. Salamat kay Ginoo sa matag usa nga imong gidala karon ug akong gipangamoyo amahan kini imong ulipon amahan nga imong gitahasan pagdala aning mga katawhan nga moyo ko kanimo Ginoo nga ikaw magpanalangin sa matag usa magbantay sa matag usa. Kaduha amahan akong gipangamoyo kanimo nga ikaw nga mong Dios makagahom sa tanan, maghimo sa imong naw nga magsidlak nga sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga sa matag usa. Katulo amahan nga moyo ko kanimo Ginoo nga ikaw nga among Dios magmaya ang imong panagway nganha sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Amahan nagtuo kami ining mga katapusan mga adlaw nga kami hapit na nimo kuhaon Lord. Lig-una among pagtuo diha kanimo amahan ug tagaay mi kasing-kasing Lord nga magapadayon gyud kami kapag alagad kanimo amahan hangtod sa imong pagkuha kanamo. Kini among pagampo pangaliupo kanimo gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Kaya kung hangyo na matagusa, as we sing our last song, let us all rise. And we're going to sing Victory in Jesus. Amen. Okay, first stanza. Ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning
of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. Amen. About the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Once again, maayong hapon sa Matagusa. Let us bow our heads, let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful afternoon. Salamat, Lord, sa imuhang mga anak na nagsimba karon. Salamat, Lord, sa imong gipanggamit alang sa pagdala sa imong pulong sa Sunday School nga oras sa mga kabataan-unan, bisan pa sa mga adult. Hantod, Lord, sa preaching service. Salamat, Lord, for using our pastor. Salamat, Lord, sa lesson about prayerlessness. Nasayod mi, Lord, kung unsa ka importante ang pag-ampo. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, nga ang matag-usa ka namo nga mga Kristohanon, makat-on unta mi, Lord, sa pag-communicate kanimo pinagi sa prayer. Nasayod mi, Lord, pinagi sa pag-ampo, daghan kayog mga miracles, daghan kayog mga butang nga mahimo, daghan kayog makakaayuhan nga moabot sa usa ka Kristohanon. Among gina-pray kanimo, Lord, hatagi kami aning gugma sa pag-ampo. Among gina-pray kanimo, Lord, help us, Lord, nga mogromi sa mong spirituhan nga bahin. And karon naman sa amo ang pagtapos ni ini nga panimbahon, amo ang pangayoon kanimo, Lord, ang imong dakong grasya, ang imong dakong kaluoy, ug ang kalinaw, Lord, igahatag nimo sa matagusa. Daghan ka namo, Lord, daghag mga tinguha sa mong kinabuhi. Among gina-pray kanimo, Lord, bisan pa among mga kauban nga nagkinahanglan og trabaho, nga ikaw, Lord, magapanalangin kanila. Sa mga kauban na moamahan nga sa ilang panginabuhi, among ginapangamuyo nga imuhang grasya o panalangin imong ikabubo kanila. Kung na may usa ka namo, Lord, nga nay problema, among ginapangamuyo, Lord, tabangi sila, Lord, nga makabaton og solusyon ang ilang problema.
Lord, nasayod ka amahan, nga wala kami mabuhat kung wala ikaw. Ama po dusab ginapangamuyo kanimo Lord, i-bless ang practice sa choir karong kahaponon. Bisan pa amahan sa mga biyahe karong adlaw, ug magalarga ug maaman sila Brother Maxim. We pray the Heavenly Father nga imong protection amahan magauban sa matag usa, magapanalangin sa matag usa. Kining tanan ang ginasalig ug ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus Dios sa walay kahangturan. Amen.